yun na nga mga kabikers. Topic nga natin tungkol ito sa ating custard cake. So ano ba kayong mga ideya na ginagawa nyo ngayon sa kabila ng nagmahal nga lahat? Pati yung itlog, di ba? Meron ako dito itlog na hawak. Lahat, asukal, pati asin. So ano ba yung technique nyo ginawa mga kabikers? Nagbawas ba? Or ang mga technique na ginawa nyo ngayon sa kabila ng lahat? Pati asin, nagtaas mga kabikers. Kaya apektado talaga lahat yung tinapay industry natin ngayon. So, for today's video mga kabikers, may ginawa ko. Ito yung 15 piraso na itlog, no? Custard cake yung gagawin natin. Dati kasi mga kabikers, yung medyo mura pa yung ingredients. Itong 15 piraso na itlog, bali ang nagagawa ko nito is dalawang custard lang, dalawang bilog na custard cake. Yun lang ang ginagawa ko. So ngayon kasi mga kabikers, dahil nagmahal na nga ng sobra yung mga ingredients natin sa ating mga tinapay, pati itong mga cake natin sa bakery. Gumawa ko ng isang video kung ano yung diskarte na ginawa ko. Kasi kahit magtaas tayo mga kabikers, di ba, is kulang pa rin eh. Kung tataas tayo ng tataas, baka langawin naman ngayon yung mga paninda natin. Kung liliitan din natin mga kabikers, is alanganin din, di ba? Kaya ito mga kabikers, ito yung ginawa ko. Panoorin nyo. So kung parehas tayo ng technique na ginawa, comment down below mga kabikers. So huwag na natin pahabain. Umpisahan natin. Let's go! So yan, ito yung unang gagawin natin. Maglagay lang tayo dyan sa kawali ng 200 grams na asukal at pakuluin lang natin hanggang lumapot. So habang nagpapakulo tayo, ito yung ating 15 pieces na itlog. Bali yung 10, pag-iwalayin natin yung egg yolk at saka yung egg white. Importante na malinis yung ating bowl na paggagamitan. Hindi siya basa kasi maka-apekto yan sa paggawa ng meringue kung mayroon siyang basa. Tapos, kailangan hindi mabasag yung ating egg yolk. Kailangan bago yung egg yolk natin na gagamitin para buo yung egg yolk ay itlog na gamitin natin. So, yan, pagkatapos natin paghiwalayin yung 10 egg yolk, yan, 10 yan mga kabikers, no? Scramble lang natin, maglagay tayo ng asin. So, ang mga tamang sukat nito ilalagay lang tayo sa description. Maglagay din tayo ng vanilla extract. Napaka-importante yan para mabango. Tsaka yung asin naman para pampawala ng lansa sa ating pati yung vanilla extract. Maglagay din tayo ng condense. Yan. Bali ang ginamit ko dyan ay ginamit is 1/4 lang, no? Kabikers. Tapos maglagay din ako ng isang lata ng evaporated milk. Depende kung anong gusto nyong gamitin na brand. Yan, i-mix lang natin. Tapos maglagay tayo ng asukal, 150 grams. White sugar. So, mix lang natin. Yan, pagkatapos, set aside ko lang. At pag ganito na yung ating syrup, ilagay na natin sa molder. Yan, ganyan siya ang kalalabasan niya mga kabikers. So, balikan natin yung ating tirang 5 itlog kanina. Yan, paghiwalayin din. Ganun lang, bali yung 5 ilagay natin dyan sa ating batya. Ayan, para makumpleto na 15 na yung ating egg white. So, ganyan lang ang paggawa ng custard cake. So, sa mga baguhan dyan, pag napanood nyo to, matututo kayo. I-scramble natin uli yung ating yolk. Maglagay tayo ng kalahating ibab. So, kalahating ibab yung linalagay ko, pwede naman isang ibab or tubig, kalahati yan pinaghalo ko, kalahating lata ng ibab, kalahating lata ng tubig. Tapos 1/4 lang yung linagay ko na mantika. Vanilla extract, naglagay din ako. Yan. Asin, naglagay ako ng asin. Ayan ang asin, tapos kain na baking powder. Yan, baking soda. So, mix lang natin mga kabikers. Yan, naglagay din ako ng 200 grams na white sugar. Cake flour. Yan, kalahating kilo. Yan, ano lang natin.
ag-agin lang natin mga kabikers. Di ko alam kung anong tawag dyan. Yan, ganun lang. So yan, para hindi siya buo-buo. Yan, mix lang natin hanggang maging smooth, no? Pag naging smooth siya is okay na siya mga kabikers. Yan, ganyan lang. Maya tatanggalin natin yung mga gilid-gilid na yan. So ilagay muna natin yung ating leche plant kasi malamig na yung linagay natin dyan na caramelize. Malamig na siya kaya ilagay na natin yung ating leche plant. Kung bago ka pa lang na naglalagay, pwede mong timbangin yan, no? Tayo kasi matagal na, kabisado na natin yung kanyang kapal. Kaya hindi natin kailangan tanggalin. Timbangin. So pagkatapos, ganunin natin yung ating mixture ng ating cake. Yung mga puti-puti, haluin lang natin yung mga gilid-gilid. Yan, gumamit tayo ng ganyan. Yan. Tapos, ito na yung meringue. Ito yung ating cream of tartar. Lagay lang natin dyan. Tapos, yung gagamitin natin dyan ay asukal is 1/4 to 50 grams. Yan, white sugar. To 50 grams yan, 1/4. Yan. Bali, inigbitter ko siya ng 3 minutes. Pag ganyan siya, pag hindi na bumabagsak yung meringue, is pwede na yun siya. Okay na yun siya. Yan. Tingnan, maganda yung kanyang alsa. Yan. Pagkatapos, i-mix lang natin dyan. Nalaglag na nga yung aking pang-mix. So yan, mix natin. Yan, i-mix ko dyan. Yan, ganyan lang. I-mix ko lang yan siya. Pagkatapos, ilinagay ko na dyan sa mga molder natin. Hindi ko na ipinakita. Yan, pagkatapos, minix ko lang yan. So ito yung mga nagawa natin. Nakagawa tayo ng 3 bilog na custard. Tapos nakagawa din tayo ng yung mamon. Yan, pakita natin mamaya. Yan, yung 4 na cheese mamon. Malaki yan, yung pantorta yan. Yan mga kabikers. Bali yan, pwede natin yan lagyan ng cheese. Sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. No? Ang custard cake natin is nakasalang na. Hindi na naipakita. No? Nakasalang na siya. Bali, ang init ng ating oven is 180. Yan, 180. So, yan. Mga kabakers. Lagyan lang natin ng cheese. So, yung 4 na yan, ayan, makadagdag din yan makabawas din yan, mabinta. So, ayan, bali, nauna siya maluto. Naluto siya ng mga 12 minutes. Yan, nauna siya. Laking bagay din yan, mga kabakers, no? Kasi yung 4 na yan, pwede mo ibenta ng 18, 15 to 18, di magkano na din yan. Yung asukal mo dyan, sapat na para sa ingredients, yung 4 lang na yan. O kumulang man siya, konti na lang. Ang binta ko niyan is 15 each, yan, 15 yan mga kabakers dito sa amin. Yan, malaki yan siya, malapad. So siya ang una na luto. So, di-display na natin agad. Kasi walang laman yung istante ko eh. Sunod na lang natin yung ating mga custard cake. Ayan. Bali itong mga custard cake na to, naluto ko siya ng 1 hour mga kabakers. Yan, 1 hour ko yan siya naluto. So, malamig na siya. Tanggalin na natin sa ating mga molder para makita natin yung kinalabasan ng ating ginawang custard cake. So yan, makita nyo, maganda din naman kanyang quality kahit ginawa nating 4 na, 3 silang bilog. Yan mga kabakers. So kung master ka, bakers ka, pwede mo na yan i-costing kung magkano. Kayo na mag-costing kung magkano. Lalagay ko lang yung ingredients doon. Bali yan mga kabakers pala, ang slice niya ng bintahan namin is 20. Dati pa nung mura pa ingredients, 20 na yun siya. Pero kung mapapansin nyo, medyo hindi na makapal yung kanyang mamon. Kita nyo? Medyo tamang-tama lang. Pero yung leche plant yan, sigurado tayo napakasarap niyan. Hindi natin yan tinipid. Yan, hindi natin tinipid yung ingredients.
So kita nyo naman yung kanyang quality. Kung may bibili sa inyo, pag ganyan buo, pwede nyo siya ibigay ng 200. Pangkapitbahay lang. Malapitan lang, pwede nyo siya ibigay ng 200. Pero pag malayuan, kasi siyempre bibili kayo ng box, additional. So kung magkano yung box, pwede nyo ibenta yan ng hanggang 250 or 280. So yan. Pwede nyo ibenta yan pag may box na hanggang 280, pwede yan. Hindi naman lugi yan mga kabika kasi napakasarap talaga yan. Subukan nyo lang. At saka napakabango ng mamon ito kasi dahil doon sa vanilla extract na ginagamit natin. Yan, di ba? Yan. Pati yung kanyang litchi plant yan, napakabango. Yan. Hindi mo malalasahan yung lasa ng itlog, di ba? May mga litchi plant na gano'n na. Pag kinain mo, lasa mo yung litchi plant, yung kastig, lasa mo yung itlog. Yan, hindi. So yan, hanggang dito na. Ito yung finished product natin. Sana makatulong sa inyo. Ako makatulong sa inyo. Please